Hi guys, good morning. So, konting kaalaman lang guys sa mga baguhan dyan na wala pa pong idea. So, gusto ko lang po i-share sa inyo guys. So, may papakita lang po ako sa inyo. So, itong mga puppies ngayon guys na nandito is, ano sila, corgi puppies. So, pansin nyo po guys, ano sila, ang super liit nila. Ito'y bago kong alaga. So, regular client po namin dito. So, pabalik-balik lang po si ma'am. So, ngayon may paanak kasi siya guys kasi nangyayari daw po may parasite yung mama dog while siya ay nagbuntis, ang pinagbuntis yung mga puppies. So, thanks God kasi kahit paano, wala pong naging problema sa puppies. Kompleto po sila, ay kompleto po yung mga what I mean kasi sabi daw po ng vet, buti daw po kompleto yung may paa sila, may mga ganito, yung mga tainga, lahat kasi mostly pag may problem daw po ang mama dog while na pinagbuntis yung mga puppies, nagkakaroon ng problema yung mga puppy. So, may mga, in short, may defect. Opo. So, ayun guys. Sorry guys So, ayun. Kaso lang guys, sila, ang sabi ni client, tama naman sa araw kasi pinanganak sila 62 days. So, it means, tama na po siya kahit ipinanganak siya. So, tama na siya sa araw. Kaso, ang problem guys, dahil may problem yung mama dog, nagkakaroon ng ibig sabihin, late yung development while nasa tummy si mama dog. So, kaya po, ang kalabasan, kahit tama sila sa araw guys, while na pinagbubuntis, pero dahil mabagal ang development sa loob ng tummy, dahil may problem, so, ang kalabasan nun guys, paglabas nila is para silang premature. Premature nga talaga. Opo, kasi late development po sila kasi may problem nga po, mahina po yung mama dog. So, ayun, pansin nyo guys, same pa din po, makikita nyo po pag mga premature, yung pagpanganak nila, kasi today kasi guys, 3 araw na po sila ngayon. So, nung paglabas po, kitang-kita po talaga na wala pa pong mga balahibo dito sa paa. Yung ear nila, wala pa pong balahibo. Yung mga tainga nila, wala pa pong balahibo. So, ngayon, kahit pa paano, guys, nagkakaroon siya ng pounding. So, pakita ko lang, guys, Pakita ko lang po. So, may isang puppy dito, guys, sa mga nagtanong, kasi maraming nag-message sa akin, ma'am, ano po ba yung hitsura ng flat-chested? Ano ba yung sinasabi na flat-chested? Para magkaroon po kami ng idea. So, pakita ko lang po sa inyo guys sa mga wala pong alam, sa mga baguhan. So, pag sinasabi natin flat-chested, makikita nyo po dito sa dibdib. Ayan, ayan. Flat na flat, tas ganyan yung paghinga niya, yan. Ayan, yan po yung flat-chested. It means guys, hindi pa po fully develop yung chest niya. Opo, ayan. Pansin nyo po, ayan po, lumulubog siya. Yan po yung flat-chested. Mostly, kailangan po dito guys, pag mga flat-chested. So, ingat lang po talaga. Pag tayo nagpapa-breastfeeding, bottle feeding, dandahan lang po kasi nahihirapan po sila. So, ayan, kung hindi nyo kayang i-care yung mga ganyan, hanap na po kayo ng wellbeing center na pwedeng mag-care na may kaalaman para po ma-save po si puppies. Opo. So, pag mga flat-chested, ang kailangan po natin guys ng ganito. Pakita ko lang guys ganito, egg foam. Yan, ito po. Pwede naman po yung sa egg mismo, yung ginagamit po sa mga itlog guys. Pwede naman po yun. Kaso nga lang po, ako kasi guys, gumamit po ako noon. Kaso lang guys, naawa po ako sa puppy kasi matigas. Opo, sobrang tigas po. Kaya po, syempre, masakit din po yun. Diba guys, sinigaan nila super tigas. So, ngayon, buti na lang, meron si Uratex na yung hinigaan ng mga senior. Yung mga, ito po yun guys, matigas siya din. Pero, kahit hindi siya yung super tigas na kagaya ng
egg 3. Opo guys, ito siya. Ayan, pag hinigaan nila, meron pa din na kahit konting lambot. Opo, so ito po kailangan po natin pag may mga flat chested tayo, kailangan po natin may ganito po tayo. And then po guys, prepare po tayo kasi minsan hirap sila huminga. So kailangan po natin meron tayong oxygen. So kaya po kami guys, sa wellbeing po namin, sa wellbeing care po namin, meron kaming oxygen, kompleto kami sa gamit, meron kaming incubator. Yan, ito yung mga incubator. Yan guys, wala sila dito ngayon, nandun sila kasi naglilinis po ako, nagde-disinfect kasi ako lagi ng incubator. Kailangan po lagi po tayong malinis kasi pang mga newborn guys, napakasilan po talaga nila. Super silan nila talaga. Opo, kasi konting bacteria lang po ang kumapit yan guys. Nako po, marami na pong pwedeng mangyayari. So kailangan lagi po tayo, pag nagki-care tayo ng mga newborn, lagi po malinis po yung area po natin. Opo, so ayan, 5 sila guys. So 5 puppies sila, yan. Tapos yung 2 nandito. Ayan, kita nyo guys, corgi. Dapat pang mga corgi, hindi ganyan kaliit. Opo, super liit po talaga nila. Premature talaga sila. Opo, late development po. So, ito yung isa. Ayan. Tapos, yung isa nandito. So, pag ako kasi naglilinis guys, ng paglagyan nila, so nilalagay ko muna sila dyan. Pero naka-incubator sila. So, ayan guys, sana po yung mga tip ko sa inyo, makakatulong po sa inyo how to care our newborn puppies, lalo-lalo na po yung flat-chested. Opo, ayan. May nabibili guys sa Shopee, ay may nakita ako na yung false support para sa mga flat-chested. Pero ako kasi guys, hindi ko na po sila ginagamitan nun kasi baka po mahihirapan po. Opo. Lalong-lalo na ito guys, sobrang liit. So, ginagamit ko lang po foam. Opo. Okay na po yan. Sa tagal ko na pong nagkikare sa mga newborn, pwede naman po yung ganito lang. Opo. And then, kailangan lang po guys, pag magpa-feed tayo ng ating mga ganitong case na mga puppies, ingat lang po talaga. So, ayan guys, thank you for watching. God bless po. Ingat po kayo. God bless po.